Ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 ay talagang nagpapahirap sa oposisyon. Hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil binago nito ang mismong laro ng politika. Sa sandaling malinaw na may isang kandidatong handang pumasok sa 2028 na may solidong base at mataas na recall, nawawala ang luxury ng oposisyon na maghintay, mag-obserba o mag-eksperimento. Kailangan nilang kumilos agad, malinaw at sabay-sabay. At dito nagsisimula ang hirap. Kapag may malinaw na frontrunner tulad ni Sara Duterte, ang takbo ng usapan ay umiikot na sa kanya. Kahit wala pang opisyal na kampanya, ang opposition ay napipilitang maging reaktibo. Sa halip na sila ang nagtatakda ng agenda, sumusunod sila sa galaw ng kalaban. Sa politika, delikado ang laging nasa depensa. Kapag mahina ang atake, sasabihing wala silang paninindigan. Kapag sobra naman, pwedeng mag-backfire at magmukhang pamumulitika lang. Ibig sabihin, wala silang ligtas na gitna. Bawat galaw ay may kapalit na risk at ang risk na ito ay mas mabigat kapag ang kaharap ay kandidatong may matibay na base. Historically, mahirap pag-isahin ang oposisyon. May kanya-kanyang leader, ego at direksyon. Pero sa harap ng isang malakas na kalaban, ang pagkakahati ay halos siguradong talo. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi na sino ang gusto naming tumakbo, kundi sino ang may tsansang manalo. At hindi lahat ay handang tanggapin ang ganitong katotohanan. Hindi na uubra ang puro batikos o moral arguments. Kung ang opposition ay walang malinaw na sagot sa presyo ng bilihin, trabaho, seguridad, pang-araw-araw na buhay ng karaniwang Pilipino, mananatili silang nasa anino ng mas kilalang pangalan. Ang laban ay hindi lang kontra tao kundi kontra kakulangan ng konkretong alternatibo. Kapag maaga mong nakikita ang lakas ng kalaban, may dalawang pwedeng mangyari. Una, mas gagaling ka o ikalawa, panghihinaan ka ng loob bago pa man magsimula ang laban. Sa ngayon, malinaw na ang oposisyon ay nasa yugto ng pagdedesisyon kung alin sa dalawa ang pipiliin nila. Ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 ay nagpapahirap sa oposisyon dahil inaalis nito ang lahat ng dahilan at palusot. Walang oras, walang excuse, walang baka sakali. Ang natitira na lang ay disiplina, malinaw na mensahe at kakayahang makipagsabayan sa masa. Kung hindi nila kayang mag-level up, ang hirap na nararamdaman nila ngayon ay hindi lang pansamantala. Ito na ang senyales ng mas malaking problema sa hinaharap. Ang laban sa 2028 ay hindi magsisimula sa araw ng kampanya. Nagsimula na ito sa sandaling malinaw kung sino ang handang tumakbo at sino ang hindi pa handang lumaban. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi kung gaano kalakas si VP Sara, kundi kung hanggang kailan kayang tumakbo ang oposisyon mula sa sarili nilang kakulangan. Ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028 ay parang salamin. Hindi nito nilikha ang problema ng oposisyon. Ipinakita lang nito kung gaano na ito katagal umiiral. Sa huli, hindi si VP Sara ang pinakamalaking kalaban ng oposisyon. Ang tunay nilang kalaban ay ang kawalan ng iisang tinig, iisang vision at iisang tapang na harapin ang realidad. At hanggat hindi nila ito nilulutas, ang 2028 ay mananatiling laban na hindi pa man nagsisimula. Talo na.